Saan pupulutin si Alan Peter Cayetano after this scandalous and short-lived reign as Senate Online President? online selling. Well, I wish I could say that he's politically irrelevant. Kaya lang, hindi mo masabi sa Pilipino eh. Sa May brand botante eh, no? Pilipino eh. Ways. Oo Diba? minsan muscle memory na lang eh. 'Di ba? Ang Pinoy, pero sana naman maliwanagan, sana naman medyo tumatak to sa mga tao na in 37 days kayang gumawa ng ganyang kalokohan at sobrang laking Alan, kahihiyan. may question ako sa iyo as a Yes, bro. PR person. Given Yes, itong, bro. kasi parang feeling ko itong nangyari kay Cayetano with the Senate problem, baka nga pagdating na election makakalimutan na eh. Pero yung pinakangako niyang 10,000 last election per family na hindi niya na-deliver at all and now Wala. running again, hindi ba mas may recall yon at impact sa kanya next election rather than this short-lived stint na palpak? And in fact, no, absolutely, Prof. Again, if you're looking for, well, what you call associations, di ba? Dikit na dikit sa kanya yung 10K na yon. Kaya hanggang ngayon, dati, in fact, ang ano sa kanya, ang dikit sa kanya yung kaldero eh. That Yes. ill-fated overpriced kaldero that he built for the SEA Games, di ba? Pero yung 10K na pangako na nabudol yung Pilipino, hanggang ngayon, persistent, di mawala-wala. So yes, the quick answer to your question, Prof, is yes, that will haunt him. Definitely. Ipamumukha sa kanya yun. That Okay, pero more ito. than this failed Senate Yes. presidency, no? Yes, definitely. Ano to eh, this will soon, because of its quickness, it's a double-edged sword eh. Ang bilis din eh, di ba? Heated up real fast, but will cool down relatively fast as well. How could this stick in the memory of the viewers to look at the institution of the Senate pag pumili sila ng panibagong batch of senators sa 2028? Yan. Example, di ba? Ang tendency ng mga tao, tingnan individually mga senador. Ay, ito matalino, ay, ito bobo na tanga pa, walang hiya pa. Profile nila isa-isa. Kumbaga, tumitingin sa mga puno individually. Pero ngayon, nakikita Okay. natin, yung spotlight nasa institution, na baboy, di ba? Na kailangan ng rebuilding. So, yung ba nagkakaroon ng ano yan? Magkakaroon ba dapat ng impact yan, let's say, when it's time to choose the new batch of senators next elections? When ultimately the framing comes up, personally, if I was on the other side, not the other side, excuse me, I sit corrected. If I was You are If on I all was- sides. that's what I am, Stek. That's what I am. If I was going to put on what we call a narrative anchor on this short-lived presidency, I would look past the low-hanging fruit. Kasi ang low-hanging fruit dyan, yung si Bato, tumatakbo, padapa-dapa, yung mga iyakan ng mga senadora, yung mga live selling. I would go beyond that and frame it as a more abstract, visceral messaging na makasarili. Piliin natin yung senador na hindi makasarili because napaka-obvious. Itong mga senador na to, they were so willing to grind the Senate to a halt. Walang batas na napapasa. Wala yung mga hindi nagtatrabaho ang Senado. Yung mga AFP na dapat isign yung mga papeles nila, they were willing to forgo all of that just to pursue their own political interests. Dapat ganyan ang framing dyan. Huwag ka pumili ng senador na makasarili. Pumili ka ng senador na makabayan. Pero di ba, Alan, combination niya ng specifics at saka ng Daming mga pasingit, generics. Di ba? Halimbawa, Specific. specifics. Tatakbo si Alan Peter, re-electionist. O, pwede mo na siyang Yes. i-demonize. Ito yung katangian na dapat yung itakwil. Kailangan May ba yun? specific kang bilin. Alan Yes. Peter. Yan. Hanging Pero na at the same negative, time, ang tawag dyan. At the same time, kung ang habol mo is an entire slate, kung ang habol mo, then kinakailangan mo ipackage yan as bahagi ng isang system of rottenness. Kinakailangan mo Yes. talaga no less than an electoral revolution na hindi lang patsi-patsi ang papaltan, dapat yung buong kabal ng institusyon na ito ay kailangan paltan. So, may ganong klase kang combination. No? Correct. Agree Yes. Boss 100%. Alan, paano si Mark Yes. Villar?
Kasi ang mga Villar laging tahimik lang yan. But they play, diba? You just parroted their campaign line. The campaign line. Yes, si Tahimik Mark lang tahimik sila, lang. pero lagi silang nasisingit. Camille Villar, one, kahit walang ginagawa sa House of Representatives, sa kabila nung alam nating lahat na yung nanay niya, I mean, all the self-interest, alam natin yung kwento na yan. And they keep on winning. Mark Villar is a re-electionist. Pero ang nakakatuwa, akala ko nga siya yung lilipat, maghahati yung magkapatid. Because si Camille signed the petition with Cayetano sa Supreme Court. But si Mark Correct. Villar did not. Kaya inisip ko, maghahati ba to? Kasi kailangan din ni Mark Villar magpagwapo because he's a re-electionist. Sa palagay mo, na-damage siya nito nung ngayon ay nasa minority siya? Or wala lang, tahimik lang talaga, pera na lang ng mga Villar ang pagaganahin uli sa susunod na eleksyon? Well, if there's one thing to be said about the Villars, and I'm sure Sec Edu Sen Edu will agree with me, it's that they know how to play political ball. Dapat nung last election, ano na sila laglag na sila But last minute, biglang lumipat sa Greens. Diba? They had that ad with VP Inday Sara that literally saved them and put them in the Magic 12. So they know how to play the political game. But more than this whole Senate drama, I think ang didikit kay Mark at kay Camille is really, unfortunately, and I'm gonna use Sen Edu's favorite word, the halo of the bad service of Prime Water, the closures of their businesses, this economic sabotage, and in Mark's case, flood control. Tingin ko, yun ang mga mas didikit. Ang daming galit sa mga serbisyo nila. Sa totoo lang. From their water services to their subdivisions, maraming galit. Kaya iba yung location nila ngayon Iba ito doon sa mga previous elections ng mga Villar. Una, medyo ang laki nung nawala sa kanilang kayamanan. Ikalawa, for the first time, ang dami nilang corporate cases, corporate crimes. Yes. Ikatlo, tingin ko yung kanilang pagbabaliktarin won't play well with the new generation of voters. Not with every voters, pero at least yung Gen Z tsaka millennials ay hindi na siya ganun ka-acceptable, no? At halimbawa, si Cynthia natalo sa kanyang distrito. Ibig sabihin hindi na sila untouchable, hindi na sila unbeatable. No, they're going into 2028 na medyo tattered din yung kanilang mga yung kanilang kayamanan, yung kanilang image, at kung yung mga kalaban nila ay itutuloy-tuloy yan, pwede silang kalusin, no? More than at any other time. No? More than at any other time. Kaya mas vulnerable sila ngayon kaysa nung mga nakaraan. Pero naramdaman ba ng tao yung relationship? Kasi yung crisis ng Senado na, well, tayong lahat pinapanood natin yan kasi parang teledrama natin yan. Ano na naman nasasabihin ni Cheese ni Alan Peter sa live selling niya. Binabantayan natin lahat, no? Pero kasabay nung mga pangyayaring yan, yung economic crisis. Hindi natin namalayan Nandyan pa yung inflation. May conflict pa sa Middle East. Sa Middle East. Diba? Taas pa na ng gasolina. Ginagamit nila yung internet. Hindi naman siya standalone Pero kasi, halimbawa, but that's the Prime problem. Prime Water is about Prime Water is about Edu. services, diba? Ako muna Sen Edu. Pero kasi nga, existing siya na problem, diba? But then, the House and the Senate stopped addressing this problem kasi simula nung nag-emerge tong problemang to, wala namang lumabas na solusyon kung paano a-address ang problema ng mga kababayan natin. Pagtaas sa presyo ng bilihin, paano kung patuloy na papasok sa trabaho habang patuloy pa rin ang krisis sa Middle East. Pamahal na kuryente, wala namang nagsasuggest paano ba talaga natin ayusin yung transition kasi ito ay issue ng supply. Walang supply kaya mataas ang presyo, 'di ba? Pero wala namang nagsasuggest na kailangan i-incentivize mga tao para mag-switch na sa solar. Parang nawala lahat ng mga ganong solusyon. Tutok lang tayo sa drama sa Senado. Sana may tao sa Senado na kaya magsabi lahat yan. More than any family, sila yung tatamaan ng all of the above. Yung crisis sa Senate, di ba?
Alam na yung alam ko yung pagbago saan mo, nagsimula itong flood control na ito under the leadership ni Secretary Mark Villar. Tapos yung kanilang negosyo na before ang pinakamalaking negosyo sa buong bansa. At dahil sa kakulangan sa serbisyo ay nagsimulang gumuho by its internal contradiction. So sila yung pinaka-vulnerable kumpara sa any political family. No, halimbawa, tatamaan din diyan ang pamilya ng mga Cayetano, pero kumpara sa Cayetano, mas malaki ang tama sa kanila. Going into 2028 Dahil sila kasi yung all of the above Di ba? But So, yung question ko sa Edu and Alan and Christian is, may pitik ba to sa administrasyon, sa gobyerno, given na, yun nga, parang nag-pause yung issue ng tunay na issue ng buhay ng mga tao at nagtumutok lang doon sa institutional crisis ng Senado. Kasi tuloy-tuloy yung crisis yung economic social crisis natin, and yet parang ang nasusolusyonan lang yung political. Tapos wala namang nag-a-address doon sa tunay na issue ng mga mamamayan. But will the people be able to link na, itong mga to, walang ginawa, di mag-circus lang. That's what we're doing now. That's what we're Pero, doing. Walang Cielo, solusyon. ang kaibahan kasi Cielo, hindi kandidato si Marcos Oh. So ang tatamaan nito, yung mga Duterte at yung kanilang kaalyado. No? Baka nga yung mga kandidato ng administrasyon hindi masyadong magpa-endorse ng malakas sa presidente. Dahil kabawasan 100%. siya. Oo, kaya hindi siya, because of the yun low yung kaibahan approval ratings. Hindi siya yung main candidate sa 2028. Yes, tatamaan yung gobyerno, pero yung gobyerno doesn't have a political project 2028. Ang merong political project ay yung mga Pinklawan at saka yung mga Duterte. Yan. Yung mga possible na kandidato ng gobyerno, baka nga hindi sila masyado magpa-identify sa gobyerno. Dahil alam nila Baka hindi makabuo ng slate. Sen, baka hindi makabuo ng slate. Yes. If I'm no Gusto ko longer na SQ. yung intellectual dishonesty niya rin sa latest Facebook live niya. Diba sinasabi niya, sinagot niya yung banat sa kanya ni Ping Lacson. Kinompute yung nawawala. Yung ginagastos sa Senado, 25 million a Daily. day. Sinagot niya. He was talking about intellectual dishonesty. Ang punto niya, Yes. kahit sino naman daw yung Senate President, gano'n naman yung gagastusin ng Senado araw-araw. Which was Correct. precisely the point. Nung siya yung nakaupo, wala nangyari. Tigil, Correct. tapos may skandalo, katakot-takot na skandalo yung nangyari. So, Nagkaroon ng gunfight sa I wasn't Senado. sure what he was thinking. No? He was talking about intellectual dishonesty, pero sumabog na naman sa mukha niya yung sinabi niya. Indeed. A very valid point. Kasi nga, kumbaga, vinalidate niya yung point na binabato sa kanya. So, very odd decision by PS Pero- Cayetano. Pero kung makapal ang mukha mo na sobra, wala kang pakialam kahit ano sumabog sa mukha mo. Manhid na Hindi mo na mararamdaman yun. Hindi mo na mararamdaman yan. No? Kaya nga, going back dun sa ano ba yung dapat na strategy, yes, kailangan ng individual attack sa individual senatorial na kawatan, pero kasabay niyan is a generic attack doon sa buong, whether yan ay bahagi ng new majority o ng minority, lahat ng mga tulisan, no? Lahat ng kawatan dapat na talagang kalusin. Ang sinasabi Mawawala ko pa lang siya. naman, in a Sara Duterte presidency, for sure, sadsad na sadsad tayo. Kung ito yung economic situation natin ngayon, Ang naku, tawag de dyan- lalo na.